Ako si Maria at ito ang aking kwento. Matapos ang maikling speech sa harap ng mga taong naroon sa conference room, ay bumalik sa opisina si Daniel, kung saan ay nadaanan niya pa si Eunice na abala sa pag-aayos ng dokumento. Nakaupo na siya sa swivel chair nang sumunod ang sekretarya, saka ibinigay ang resume at application letter ni Kyla. Sinuri niya ito at wala naman siyang nakikitang mali. Maayos ang pag-a-apply nito. Iisa lang ba ang tumanggap sa mga bagong recruit at sa mga nag-apply for OJT? Tanong ni Daniel. Yes sir, naitawag ko na po kanina sa HR, tugon ni Eunice. Muling sinuri ni Daniel ang resume ni Kyla, kung saan ay may naka-attach pang 2x2 picture. Sa unang tingin talaga ay akalaing magkamukha ito at si Cara. Ngunit para kay Daniel ay hindi. Magkaiba ang dalawa. Naka-assign siya sa marketing department. Gusto niyo po bang ipalipat? Tanong ni Eunice dahil nasa kabilang dako lang ng floor ang departamentong yon. Malaki ang tsansang makitang dalawa at baka may makaalam pa na magkakilalang mga to. Hindi na kailangan kung saan siya inassign ng HR, hayaan na lang natin. Tugon ni Daniel sa kapahagis na ibinalikang resume. Sigurado po ba kayo sir? Paano kung biglang magsalita yung babaeng magkakilala kayo? Kita niyo naman kanina na kinausap kayo. Mabuti na lang at inunahan ko, ani Eunice. Sabay kuha sa resume. Hayaan mo lang, total at 2 buwan lang naman siyang magtatagal dito. Paano kung malaman po ito ni Ma'am Cara? Hindi po ba kayo nag-aalala na baka magalit siya? Eunice, mautoridad at may babalang saad ni Daniel. Know your place. Alam kong ginagawa ko, kaya umalis ka na at balikan ng trabaho mo. Napalunok ng laway si Eunice. Saka bahagyang yumuko. Yes sir. Pagkatapos ay saka na umalis. Nang mapag-isa si Daniel ay pagod siyang napasandal sa kinuupuan. Iniisip si Cara. Maganda nga siguro kung malaman nito na nasa kumpanyang pinsan ni Brenda. Pero baka madismaya lang siya sa oras na hindi magpakita ng emosyon ang asawa. Gaya na lamang ng nangyari sa ospital, kahit harap-harapang nakikipag-usap sa kanya si Kyla ay wala pa ring kibo ang asawa. Napakahirap kunin ang atensyon ni Cara at hindi na niya malaman kung anong dapat gawin. Nag-vibrate ang cellphone ni Kyla at nakita niya may message ang tiyahin. Lorna. Ano, may maganda ka na bang balita? Nag-reply si Kyla. Wala pa po tiya. Hindi ko matsyempohan si Daniel kahit na malapit naman ang office niya sa department namin. Eh di gawan mo ng paraan. 2 weeks ka na sa kumpanya pero hindi mo pa rin nakakausap? Napapadaan naman siya minsan dito pero lagi may kasama, lalo na yung sekretary niyang mataray. Hindi ako makalapit. Lorna, ano ka ba? Gawan mo ng paraan. Hindi na nag-reply si Kyla nang may dumaan malapit sa pwesto niya. Bawal sa kanila ang gumamit ng cellphone, kaya palihim lang siyang gumagamit. Itinagon niya ang cellphone at baka mahuli pa sa binalikan ng ginagawang trabaho. Buong akala niya ay mapapadali ng paglapit kay Daniel, ngayong narito na siya sa kumpanya. Tuwang-tuwa pa naman siya na matanggap at na-assign sa marketing department pero nahihirapan pa rin pala siya. Maya-maya pang babaeng empleyado na roon ay sabay-sabay na napatingin sa lalaking dumaan. Walang iba kung hindi si Daniel. Bagamat may kasama ay nakatuon lang ang atensyon ng mga babae sa CEO, humahanga sa angking kagwapuhan at kakisigan. Crush mo rin ba si sir? Biglang tanong ng katabing empleyado ni Kyla. Otomatikong namulang pisngi ng dalaga. Crush mo no, halata naman kasi grabe ka rin kung makatingin. Hindi tanggi ni Kyla sabay iwas ng tingin. Ay sus, huwag ka na magkunwari pa dahil ganyan din kami. Majority ng mga dalaga empleyado dito may gusto kay sir. Pero secret lang natin to nakakahiya kasi lalo na't may asawa na si sir. Magsasalita sana si Kyla na may biglang kumalampag ng desk niya. Pag-angat ng tingin ay nasa tabi na niya si Eunice, nakataas ang isang kilay. OJT pa lang, ganito ka na? So paano ka matatanggap sa trabaho once na gumraduate ka? Ani Eunice. Sorry po. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Ang gusto ko ayusin mong trabaho mo. Hindi puro chismisan. Ang empleyadong katabi ni Kyla ay humingi ng paumanhin sa sekretarya. Pero talagang sa dalaga mainit ang dugo ni Eunice. Bigyan mo ng trabaho to, hindi yung tatamad-tamad. Utos pa ni Eunice sa empleyado bago tuluyang umalis. Ayos ka lang Kyla? Concern na tanong na empleyado. Otomatiko namang naluha si Kyla. Anong ginawa ko mali? Naawa naman ang empleyado at hinaplos sa pang likod ng dalaga.
Hayaan mo na lang, sa dami ba naman ng trabaho bilang secretary ng CEO ay siguradong magsusungit talaga yun. Saka baka nainggit yun sa ganda mo, pambobola pa nito. Palihim namang ngumiti si Kyla. Iniisip na sana'y mawala sa landas si Eunice lalong-lalo na si Kara para maisagawa ng matagal na nilang pinaplanong magtiyahin. Nag-overtime si Daniel ng araw na yon para hindi matambakan ng trabaho kinabukasan. Kumatok si Eunice at bahagya lang na binuksan ang pinto. "Sir, may gusto pa po ba kayong ipagawa sa akin?" "Wala na. Pwede ka nang umuwi," tugon ni Daniel na hindi ito tinitingnan. "Hintayin ko na lang po kayo matapos." "No need. Umuwi ka na lang kung gusto mo." Yumukod si Eunice bilang pamamaalam sa kamarahang sinara ang pinto. Halos 1 oras ang lumipas nang matapos ni Daniel ang ginagawa. Mabilis niyang isinara ang laptop sa kainayos sa mga dokumento. Eksaktong bumuhos naman ang malakas na ulan bago siya makalabas ng opisina. Wala nang katao-tao sa buong floor at mag-isa lang siyang naglalakad patungo sa elevator. Pagdating sa ground floor ay naghihintay na ang driver. Mabilis nitong binuhay ang makina ng sasakyan. Matapos masigurong maayos na si Daniel sa loob ay lumarga na sila. Pero sandaling bumagal ng takbo ng kotse na makalabas sa building para masigurong walang makakabunggo ang sasakyan. Hanggang sa may biglang kumatok sa bintana ng kotse. Paglingon ni Daniel ay nakita niya si Kyla na nakangiti kahit pabasang-basa sa ulan. Pinindot ni Daniel ang buton kaya bumaba ang bintana ng sasakyan. "Pasensya na po sir, pero pwedeng makisabay sa inyo. Wala na kasi ako masakyan. Puno lahat ng dumadaang taxi," ani Kyla. Sandaling nag-isip si Daniel hanggang sa napagpasihang pasakay nito sa kotse. Ngunit sa halip na sa tabi ng driver na upo'y dumiretso si Kyla sa tabi niya. "Salamat po talaga sir," ani ito na nanginginig pang balikat. Umusog lang si Daniel ng upo sa kainutusan ng driver. Ihatid na munang dalaga sa tinutuluyan. Pwede pong idiretso nyo na lang po ako sa Romualdez Hospital. Kailangan ko po kasing dalawin si Papa. Naka-confine po siya doon," request ni Kyla. "Sa ospital tayo," utos ni Daniel sa driver. Nang makarating sa ospital ay todo pasalamat si Kyla sa kabutihan ni Daniel. "Alam ko pong hindi enough ang magpasalamat kaya kung papayag kayo sir, ititreat ko po kayo sa labas sa susunod na magkita tayo," ani Kyla na hindi na hinintay ang response ni Daniel. Saka nagmamandaling pumasok sa ospital. Pagka-uwi ni Daniel sa bahay, dumiretso siya sa master's bedroom pero wala si Kara. Ang nandun ay kinuha nilang nani na magbabantay sa bata. "Welcome back po sir," bati pa nito habang buhat si Luisa at sinasayaw-sayaw. Hindi pa man nakakalapit si Daniel ay pumapadyak-padyak na sa tuwang batang makita siya. "Luisa," tawag pa niya sa anak. Humagikik naman ito sa tuwa at mas lalong naglilikot. Kaya lumapit na si Daniel para kargahin ng anak. "Na-miss mo si Daddy?" Kausap niya pa na tila naintindihan nitong kanyang sinasabi. "Si Kara nga pala." Baling naman niya sa nani. "Nasa dining area po sir, kumakain. Ngayon pa lang siya naghapunan. Ayaw po kasi magpaiwan ng bata kanina," paliwanag naman ito. Tinignan muli ni Daniel ang anak. "Totoo Luisa, ayaw mo magpaiwan? Bakit?" aniya saka ito hinalik-halikan sa pisngin na ikinatawa ng bata. Tila napawing lahat ng pagod ni Daniel mula sa trabaho nang marinig ang tawa at masayang mukha ng anak. Kaya imbis na magpalit ng damit ay nakipagkulitan na muna siya sa bata. Maya-maya pa'y dumating si Kara at lumapit sa mag-ama. "Bakit basa ang gilid ng coat mo?" tanong niya. Natigil naman si Daniel sa pakikipaglaro sa anak at napatingin sa suot. Doon lang din niya napansin na oo, basa nga ang coat niya. Marahil inahawa nang tumabi sa kanya si Kyla kanina. "Bigla kasing umulan kaya nabasa ang coat ko," palusot ni Daniel. Saka ibinigay sa nani ang bata para makapagpalit. Pagtalikod ay may napansin si Karang malapit sa batok nito kaya kinuha niya. "Kaninong buhok to?" aniya nang makuha ang ilang hibla ng basang buhok. Biglang napalingon si Daniel. Sandaling rumistrong pagkabigla sa mga mata pero nanatili pa rin kalmado. "May pinasakay ako empleyado kanina na basa sa ulan," pag-amin ni Daniel. Tumangon naman si Kara kahit na gusto niya pang itanong kung bakit napunta sa likod nitong buhok. "Ano yon? Nagyakapan ng dalawa?" Ngunit sinarili na lamang ni Karang mga tanong na yon sa utak at inunang atensyon sa anak. Nagtungo naman sa cloakroom si Daniel, saka nagpalit ng robe. Paglabas sinalapitan niya si Kara. "Dito na ako matutulog simula mamaya. Magsha-shower lang na muna ako saglit," aniya saka pumasok sa banyo. Paglabas ay wala ng nani habang si Kara nasa kama at katabi ang anak na ipinwesto sa gitna. Ang kalahating bahagi ng kami na natiling bakante
na kinatuwa niya dahil yun ang kanyang pwesto. Kumuha ng damit si Daniel sa nagbihis sa cloakroom para makatabi na sa dalawa. Nakatagilid ang higa ni Kara sa kama at marahang tinatapik-tapik ang binti ng anak para makatulog to. May mga nakapalibot na bolster sa bata para pangharang at baka pagdantayan, umadagan na nila habang natutulog. Pagtabi ni Daniel ay nakitapik na rin siya banda sa tiyan ng anak pero talagang active pa ito at gustong maglaro. Inaanta ka na ba? Tanong niya kay Kara. Pwedeng ako na lang magbanti sa kanya, magpahinga ka na lang. Agad namang pumayag si Kara saka pumikit para matulog. Matapos ang gabing yon ay mas naging abala si Daniel sa kumpanya at napapadalas ng pag-overtime. Magkaganon man ay walang palya itong umuwi sa bahay kahit 10 oras ng gabi para makasamang anak. Hanggang isang gabi, sa kalagitnaan ng kanilang pagtulog ay tumunog ang cellphone nito. Parehong naalimpungatan ng mag-asawa. Naging mabilis ang kilos si Daniel para hindi magising ang anak. Ang plano niya i-decline ang tawag ngunit aksidente niya itong nasagot. Hello? Isang mahinhin na boses ng babae narinig sa kabilang linya. Tinignan ni Daniel ang screen ng phone at nakita niya unknown number ang caller. At dahil nasagot na niyang tawag ay kinausap na lamang niya kung sino mang nang istorbo sa kanila. Who is this? It's me, Kayla. Walang pagdadalawang isip na inend ni Daniel ang tawag. Saka in-off ang phone sabay balik sa side table. Nang ibaling ang tingin kay Kari, nagtagpo ang mga mata nilang dalawa. Wala kang sasabihin? Itatanong? Aniya. Wala. Napatimbagang si Daniel. Talagang pinanindigan nito ang pambabaliwala at pag-aktong walang pakialam kahit ibang babae ng sangkot. Si Kayla yun, tanda mo pa? Minsan na kayo nagkita noon sa ospital at pinsan siya ni Brenda. Sad ni Daniel. Nais niya makita ang reaksyon ng asawa dahil naiirita na siya sa ginagawa nito. Gusto niyang makita magselos to kahit na kaunti lang. Siya rin yung pinasakay ko sa kotse na minsang umuulan ng malakas. Sa kanya yung mahabang buhok na kinuha mo sa likod ko, dagdag pa ni Daniel. Tumalikod si Kara ng higa at ilang sandali pa yung nagsalita. Wala akong pakialam kung magkamabutihan man kayong dalawa. Mas mainam yun at baka sakaling maisipan mo nang makipaghiwalay sa akin. Mariing naikuyom ni Daniel ang kamay. Sukdulan ng pagtitimpi niya sa asawa pero dahil katabi nila ang anak ay hindi niya mailabas ang galit kay Kara. Sa huli pinili na lamang niya umalis sa kama at lumipat sa guest room. Para ipagpatuloy ang pagtulog kahit pa hindi na talaga siya nilalaw ng antok dahil sa inis na nararamdaman. Samantalang si Kara naman ay napalingon sa pinto pagkaalis ni Daniel. Ang totoo ay apektado naman talaga siya, lalo pat pinsan ni Brenda ang tinutukoy ng babae. Dahil parang umuulit lang ang sakit na naramdaman niya nung malaman ng tungkol kay Brenda. Ngayon ang pinsan naman ito na mas bata at mas pagkakahawig sa kanyang umiksena, na kung tutuusin ay mas maganda pa nga sa kanya kung siya ang tatanungin. Pero kahit apektado ay wala siyang balak na ipahalata kay Daniel dahil ang makalaya sa piling nitong higit na mas mahalaga sa kanya. Gustong gusto na niyang makipaghiwalay kay Daniel. Kaya si Kayla na siguro mismo magiging dahilan para makamit niya yon. Ngunit ang pagkukunwari ni Kara na hindi apektado ay magdudulot lang pala sa kanya ng samot-saring pag-iisip na humantong sa pagkakaroon ng malalang insomnia na kinailangan pa niyang dumepende sa sleeping pills. Dahil kung hindi ay 3 araw siyang mulat, hindi inakalang ang pagbubuting kaligayan mula sa postpartum depression ay mas lalo pa yatang lumala. Madalas ng nani na ang nag-aalaga sa bata dahil sa umaga kapag hindi nakakatulog ay nakatulala lang sa kawalan si Kara. At maging si Daniel ay nababahala na sa kondisyon ng asawa. Ngunit hindi naman niya ito matututukan ng maayos dahil sa paparating na anniversary ng Romualdez Company. Sa mga nagdaang taon ay lagi niyang kasama si Kara sa special na okasyong iyon. Ngunit ngayong taon ay malabo itong makadalo dahil sa kondisyon kaya ang ina na lamang ang makakasama niya. At sa gabi ng event, habang naghihintay mag-inang ipakilala ng host sa mga dumalong guest ay hindi napigilan ni Lourdes ang magtanong, may nasagap akong balita tungkol sa'yo. Sino si Kayla? Biglang nag-ibang ekspresyon ni Daniel sa sinabi ng ina. Alam niyang alam na nito kung sino si Kayla at hindi na siya kailangan pang tanungin. Gusto mo bang pag-usapan natin siya ngayon, Mommy? Aniya. Tila naghahamon. Naningkit ang mga mata ni Lourdes sa makahulugang ngumiti. Hindi na kailangan at hindi naman siya mahalaga, hindi ba? Ang akin lang naman, wag mong ulitin ang pagkakamaling nagawa mo noon at baka magaya lang din siya na sa pinsan niya, babala pa niya. Napatiimbagang si Daniel dahil alam na niya kung anong ibig nitong sabihin. Pinaimbestigahan mo na ba siya? Kung oo, I'm sure na alam mong wala kaming relasyon.
Pagak na natawa si Lourdes. Pinoprotektahan mo na ba siya ngayon, anak? Bakit dahil magkahawig sila ni Kara? Nagugustuhan mo na bang babaeng yon? Ako sa niya pa. Hindi dahil si Kara lang ang gusto ko, mommy. Ang akin lang ay wag mo nang pakialaman ng ibang taong wala namang ginagawang masama. Mas lumawak ang ngiti sa labi ni Lourdes sa sinabi ng anak. Saktong tinawag na sila ng host para umakyat sa stage, kaya itinuunan niyang atensyon sa selebrasyon. At habang magkasabay silang naglalakad ay may pahabol pa siyang sinabi kay Daniel. Well, yun ay kung wala nga siyang ginagawang masama, kaya kung ako sa'yo iwas-iwasan mong babaeng yan. At madali ka pa namang maawa, maliban lang kay Kara. Kumibot ang labi ni Daniel sa pagpipigil ng inis at lalo pat nasa stage na sila, sa harap ng maraming tao. Mula naman sa pwesto ng guest na sa kanya-kanyang table ay nandun si Kyla, wearing a white satin dress na kasamang ilang empleyadong imbitado sa selebrasyon. Hindi na imbitahan ng mga bagong recruit lalo ng mga estudyante na nag-OJT. Pero ito't nakagawa ng paraan si Kyla na sobrang saya na mapapayag ang kasamang empleyado na dalhin siya sa event. Talagang pinaghandaan niyang gabing ito para kay Daniel dahil gusto niya makita nito kung gaano siya kaganda ngayong gabi. Hindi maalis ang tingin niya kay Daniel na nasa stage matapos magbigay ng mensahe isang mas garbong palakpakan na natanggap nito mula sa mga panauhin. Bahagya lang kumuway si Daniel bilang tugon. Pagkatapos ay nalalay ng ina pababa sa stage sa kanila tinungong designated table. Nang mapansin niya ni Kylie kagad siyang umayos ng upo dahil madadaanan ng mga to ang table nila. Nagsisitayuan ng mga guest para batiin sina Daniel at Lourdes kaya ganun din ang ginawa ng iba pa. Nang malapit na sa table nila Kylie ang CEO, tumayo na rin ang mga kasamahan. Kaya yun din ang ginawa niya na may malawak na ngiti sa labi. Samantalang si Daniel, sa malayo pa lang inamataan na si Kyla. Nagtaka siya kung bakit naroon ang dalaga sa event, ngunit kagad napukaw ang atensyon niya sa suot nitong damit. Noong bagong kasal pa lang sila ni Kara at unang attend nito sa anniversary ng kumpanya ay ganun din ang suot nito. Katulad ng suot ngayon ni Kyla. Para nga siyang namamalikmata na mapatingin sa dalaga. Buong akala niya umattend si Kara. Balak niyang lagpasan ito pero hindi niya maiwasang magkomento. The dress is beautiful. Napatingin lalo si Kyla ngunit kagad rin naglaho na mapansin ang kakaibang tingin ng kasama ni Daniel, si Lourdes. Daniel, akala ko ba hindi kasali sa celebration ng bagong recruit lalo na mga estudyante pa lang? Ni Lourdes. Agad naman sumaklolong empleyadong nadala kay Kyla. Pasensya na po madam at ako pong nagsama sa kanya dito. Tinasa nito ng kilay ni Lourdes pero hindi na nagkomento at marami pa namang nakatingin sa kanila. Pero kay Kyla may sinabi siya. A girl like you doesn't belong here. Go home. Pagkatapos ay nauna nang umalis na kaagad sinundan ni Daniel. Napahiya naman si Kyla at hindi na makuhang magtaas ng tingin. Ilang oras ang lumipas ay napagpasyahan ni Daniel na umuwi kahit hindi pa man natatapos ang selebrasyon. Dahil bukod sa pagod siya, ay gusto na rin niyang makasama ang anak. Una siyang nagpaalam sa ina bago sa executive nang ilan ay pinipigilan pa siya pero sa huli hinayaan na siyang makaalis. Pagdating sa bahay ay dire-diretso lang siya sa master's bedroom. Natutulog ng kanyang mag-ina kaya tahimik siyang kumilos para mag-shower at magbihis. Para hindi may istorbong mga to. Paglapit ni Daniel sa kama habang pinapatuyo ang basang buhok ay napansin niya ang sleeping pills ni Kara sa side table. Napapuntong hininga siya sa katinignan ng asawa. Sa totoo lang ay malaki ang pagtutol niya na gumamit ng ganitong klaseng gamot si Kara. Pero pinagbigyan niyang kahilingan nito dahil naawa na rin siya sa kalagayan ng asawa. Ngunit habang lumilipas ang mga araw ay napapansin niya ni Daniel na dumidepende ang asawa sa gamot nito. Kaya pinagsabihan niya na ikinasama ni Kara. Gusto ko lang makatulog ng maayos. May masama ba sa ginagawa ko? Wala, pero ang akin lang naman. Huwag ka masyadong maging dependent sa sleeping pills. Napansin kong gabi-gabi ka nang umiinom. Hindi mabuti yan sa kalusugan mo. Pati ba naman sa pagtulog ko'y kukontrahin mo, Daniel? Hindi sa ganun. Hindi na niya tinuloy ang sasabihin dahil mauwi lang din sila sa away. Hanggat maaari kung kinakailangan ay iiwasan niya makipagtalo kay Kara. Dahil alam niyang naapektuhan ang emosyon nito dahil sa dinaranas na kondisyon. Kaya kapag ganito na ang sitwasyon nilang dalawa ay siya nang kusang umiiwas. Matulog ka ng maaga. Aalis lang muna ako sandali. Aniya, saan ka pupunta? Sa labas ng Kara, magpapahangin, sagot ni Daniel saka lumabas ng kwarto. Naiwan si Kara na masama ang loob sa nangyaring sitwasyon. Napapadalas ang pagiging mainitin ng kanyang ulo
Kaya maging ang pag-alaga sa anak ay hindi na niya nagagawa ng maayos. Tapos ay lagi pang sumasakit ang ulo niya kapag hindi siya nakakatulog. Ang binigay ng doktor na sleeping pills lang ang nakakatulong sa kanya ngayon. Isang gabi, sobrang sakit ng ulo niya kaya uminom siya ng gamot sa migraine at sinabayan ng pag-inom ng sleeping pills na hindi na niya binilang kung ilan dahil gusto na niyang mawalang sakit at makatulog agad. Ngunit hindi niya akalain ang ginawa niyang iyon palang magdadala sa kanya sa kapahamakan. Ilang sandali lang matapos uminom inantok agad siya kaya nahiga sa kama. Maya-maya pa'y biglang nanghina ang katawan. Hanggang sa unti-unti na rin nanlalabo ang paningin. Bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Bago tuluyang makatulog ay narinig pa niya ang boses ng amang tinatawag siya. Kaya minulat niyang mga mata at sa isang iglap ay bigla siyang napunta sa dati nilang bahay. Sa mismong hardin na paborito ng kanyang yumaong ina. Kara, bigla siyang napalingon ng ang boses naman ng inang kanyang narinig. Kamusta ka na anak? May tumulong luha sa mga mata ni Kara. Alam niyang imposibleng makaharap at makakausap niya ang ina. Kaya ano itong nangyayari? Nagpapakita ba ito sa kanya dahil sinusundo na siya?